Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon dito ulit tayo sa channel ni Banat Camarites TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ay yung tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Well, unang-una po ako po ay may programa sa SMNI. At ang SMNI po ay ang naging founder niyan, bagamat hindi na po siya involved sa SMNI ngayon, ay ang Kingdom of Jesus Christ na kung saan minsan ay naging executive pastor itong si Pastor Kibuloy. So meron naman po ako talagang link sa SMNI at hindi ko naman po yan kinakaila. Pero importante lang pong sabihin ko yan para naman alam nyo na kahit papano, meron kaming relasyon din ni Pastor Kibuloy, pero ako naman po bilang isang abogado, patas naman po ang aking komentaryo. Kung mapapansin niyo po, ang ginawa kong title para ngayong gabi is, ano ba alam natin kay Pastor Kibuloy? Kasi nga po, hindi natin alam kung ano talaga yung kasong hinaharap niya, kung saan nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanyang piskal, at dahil dyan ay wanted siya ng FBI as of 2021. Alam niyo po kasi pagkakaiba sa Amerika, ang pulis at ang piskal nagtutulungan sa case build-up. Pag meron na po silang sapat na ebidensya, bubuo sila ng jury of their peers, yung ordinaryong mamamayan, at ipipresenta nila dyan in a sealed indictment. Hindi po sinasabi sa iba kung ano yung ebidensya na yan, at tatanungin ang mga members ng jury kung meron bang probable cause. Pareho po yung test ng probable cause. At kapag merong probable cause, isasampa ang kaso sa hukuman at magkakaroon ng warrant of arrest. Pero ang problema po sa Amerika, yung sealed indictment po yan ay sealed. Hindi mo alam kung ano talaga yung ebidensya laban sa nasasakdal hanggang siya ay mahuli at madala sa hukuman. Pag ikaw ay nahuli, tsaka mo lang malalaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. Kapareho yan ng International Criminal Court, no? Na ganyan din po yan. Nag-case build-up sila hanggang kumuha sila ng warrant of arrest at hanggang walang warrant of arrest, hindi makakapasok sa kaso ang isang akusado. So 2021 pa po yung kasong yan. Ngayon po ay 2024 na. So yan pong alam natin na may kaso siya. Ang kaso po niya para sa yung pagpapasok ng pera, para po sa human smuggling, di umano yung mga miyembro niya ay kinuha na ng visa at pinagtrabaho sa Amerika at meron pang sexual slavery of some sort dahil daw yung mga nagtatrabaho sa kanyang mga staff members ay ginagawang parang mga pastora at pinagsisilbihan siya at sabi ng FBI meron pang mga allegations na pinipilitan na makipag-sex kay Pastor Kibuloy. Yan po ang sabi ng FBI. Pero ano pa hong alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, yung 2018 February, abay, siya po ay hinarang din sa Hawaii at hindi lang po siya hinarang dahil po doon sa alegasyon na meron siyang mga dala-dala mga dolyares na hindi dineklara. Parang $300,000 po ata yung nahuli sa kanya at di umano'y hindi raw ito dineklara kasi hindi ka pa pwede maglabas ng dollars sa Amerika na in excess of 10,000 na wala kang deklarasyon. Pero meron na rin pong aligasyon. Gaya ngayon na meron daw pong human trafficking at meron ding sexual slavery. Ano po nangyari noong 2018? Yan po ay na-dismiss. Panandalian lang pong na-aresto si Pastor Kibuloy ng isang araw sa Hawaii at siya po ay na-release din. Pati yung kanyang eroplano na panandalian pong hinawakan ng mga Amerikano ay binalik din sa kanya. So ano pa po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, sinimulan po niya itong Kingdom of Jesus Christ noong 1980 at mula po noong 1980, kung nakikita naman niyo kung paano mag-sermon si Pastor Kibuloy, talagang siya po ay charismatic. No? At dahil po dyan, lumago ang kanyang kongregasyon. Lumago po, hindi ko alam kung ilan talagang simbahan nila, pero kung kayo na pupunta po ng Davao doon sa airport, yung kanyang Kingdom of Jesus Christ ay katabing-katabi lang na airport. Sa ngayon po, gumagawa siya ng pinakamalaking Coliseum sa buong Pilipinas. Mas malaki pa doon sa Coliseum ng Philippine Arena na tinayungan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay mas malaki, mas bongga. Ngayon, ang tanong, saan ba kinukuha ni Pastor Kibuloy yung kanyang pinagagawa sa kanyang Coliseum at pagsuporta ng kanyang mga congregation? But siyempre po, yan po ay sa mga contribution. Meron po ngayong mga lumalabas na pinipilit daw manlimos yung mga tao, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero kayo naman, paano naman po kayo makakaalap ng sapat na salapi para bumili ng pinakamalaking Coliseum sa Pilipinas kunyari galing lamang sa limos? Hindi naman po ata tugmayan sa karanasan ng ating mga kababayan. Ano pa ang alam natin? Well, marami pong inggit kay Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nung kanyang kongregasyon po lumaki by leaps and bounds, hindi lang po sa Pilipinas,
simula lamang ng 1980 kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig kasama na ang mga Amerikano sa Amerika. Alam niyo po, ang mga Amerikano talaga naman pong meron tradisyon yan ng evangelism. No? Yung sila po ay mga protestante at ngayon po talaga ang mga pinakamalalakas na lumagong mga pananampalataya sa Amerika ay yung mga born-again Christians. At kung titignan nyo, talaga naman po dahil lumalago yung mga simbahan ng born-again Christians, napakalaki din po ng mga pundong na nakakalap nila na hindi naman po yan pinagbabawal dahil alam naman po natin ang simbahang Katolika, isa na po yan sa pinakamayamang institusyon sa buong mundo. Kaya nga po, yung mga kontribusyon mula pa ng mga Katoliko, yan po ay nagpagawa ng Vatican City, no? Na kinikilala ngayon na isang estado, bagamat siya ang pinakamaliit na estado sa buong daigdig. Kinikilala na isang soberenyang bansa ang Vatican City dahil yan po ang seat ng Roman Catholic Church. So wag na po tayo magtaka kung ang mga iba't ibang mga simbahan ay lumalago at nagiging mayaman. Kasi nga po, meron silang paniniwala, una-una. At dahil meron silang paniniwala, may mga miyembro sila. At yung mga miyembro, nasa batas, nasa Biblia naman po yan, ay nagbibigay ng tinatawag na tithe. Ako po, nagtatithe din ako sa akin sa simbahan. Pagkabat ang simbahan po ay United Church of Christ in the Philippines. Mga protestante po kami. Ngayon, ano pang alam natin kay Pastor Kibuloy? Maraming naiinggit. Dahil alam nyo, sa internet, i-type nyo kung sino ang mga pinakamayayamang mga evangelist sa daigdig. Kasama po dyan ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Meron po siyang eroplano, meron siyang helicopter. Ano naman ngayon, no? Napakarangyari naman at napakaraming mga ari-arian din ng simbahan Katolika at iba pang mga born-again na mga Christians. Kaya sila siguro nainggit, hindi nila matanggap na ang isang Pilipino ay magiging kasing sikat ng mga Amerikanong evangelist. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming nagseselos at naiinggit sa Amerika, lalong-lalo na. At tapatin naman natin na ang Amerika talaga isa sa pinakamalaking mag-contribute sa kahit anong pananampalataya. Sa simbahan Katolika po, ang number 1 na nagre-remit ng pondo sa Vatican ay ang Archdiocese of New York. Ang pangalawa po ay ang Pilipinas. Pero una pa rin po ang Estados Unidos. Ano pa rin ang ating alam kay Pastor Kibuloy? Na ang kanyang simbahan po, siya ay tinuturing na the anointed son of God. Now, yung sarili kong mga kasimbahan, sinasabi nila, bakit ka nasa SMNI? Mali yung tinuturo ni Pastor Kibuloy. Ang paninindigan ko naman po dyan, kaya nga po meron tayong saligang batas na nagagarantiya ng freedom of religion. Ang ibig sabihin po niyan, merong karapatan ang kahit sinong mamamayan na maniwala sa isang sampalataya. Karapatan po nila yan at hindi mo po pwedeng alisin yan sa kanila. At ako bilang Kristiyano, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po ng mga Kristiyano, we are all anointed children of God. Bagamat ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang yung anointed of God. No? Pero yun nga po paniniwala nila. Karapatan nila yan. Yan po'y garantyado ng saligang batas ng Pilipinas at ng karapatang pantao sa buong daigdig dahil ang freedom of religion includes the freedom to believe and the freedom not to believe. So, ang sabi nga ng Korte Suprema sa Pilipinas, yung mga ibang pananampalataya na nagagalit sa doktrina ng mga kakompetensyang simbahan, well, ang sagot sa bad theology ay mas mabuting theology. The answer to bad theology is better theology at hayaan mong magsalpukan yung ibang doktrina ng pananampalataya dahil sa salpukan ng malayang merkado ng idea, dyan nabubuo ang paniniwala ng mga sumasamba sa iba't ibang mga pananampalataya. So, meron din po tayong doktrina na hayaan natin magdebate yung iba't ibang mga paniniwala at pananampalataya at hayaan natin pumili ang tao kung ano ang kanilang paniniwalaan. Ano pa pong alam natin kay Pastor Kibuloy? Na siya po, mula po yung sinimula ng kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, siya po yung matalik na kaibigan ni Rodrigo Roa Duterte nung siya ay mayor at siyempre nung naging presidente at matapos na maging presidente ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi lang naman po si FPRRD ang naging matalik na kaibigan ni Pastor Kibuloy. Pag-eleksyon po, lahat ng presidente, lahat ng kandidato ng senador, lahat ng kandidato dyan na lokal dyan sa Mindanao at sa Davao lalong-lalo na, pumupunta po kay Pastor Kibuloy para kunin ang kanyang basbas. Ginawa po namin yan noong 2016 election, ginawa rin po namin yan yung sumunod na eleksyon. Pumunta talaga sa Davao at kinuha ang basbas ni Pastor Kibuloy. Ano ba po ang alam natin kay Pastor Kibuloy? Na ako po, napansin ko talaga ang SMNI dahil dun sa kanilang ginanap na senatorial at presidential debates noong 2022. Super bongga po at super heavy sa intellect ang debate ng SMNI. Kaya po naging kilala natin si Claire Carlos dahil isa siya doon sa panelist na nagtatanong ng napakahirap na mga tanong sa mga kandidato para sa senador at sa presidente. Isa sa hindi natin makakalimutan ay yung sinabi ni Claire Carlos dahil hinihingi daw ata ni Lenny Robredo kung ano yung mga tatanong na mga tanong ni Claire Carlos. Ang sagot ni Claire Carlos,
Dahil gusto mo magpresidente, hindi ka po pwede maghanda ng sagot. Dapat alam mo ang sagot sa lahat ng mga katanungan. At ang alam din natin, yan lang po ang debate na sinalihan ni PBBM kung saan napatunayan niya ang kanyang galing at nailatag niya ang plataforma. Ang huling alam din natin sa kay Pastor Kibuloy, yung SMNI, yan po ay nagkaroon ng tutok na coverage kay PBBM. Ang tawag po nila, parang coverage of the frontrunner. Dahil alam naman natin na frontrunner si PBBM, talagang tinutukan nila ang kampanya ni PBBM. Kaya nga po ako, dahil umakit ako sa entablado ni PBBM, kahit saan po kami magpunta, nai-interview ng SMNI na embedded talaga sa kampanya ni PBBM. At alam din natin na matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang SMNI ang ginamit na tulay ng dating presidente para iparating ang kanyang mensahe sa taong bayan sa pamamagitan ng kanyang programa na Gikan sa Makasa. Yan naman po talaga ay naging programa ni Presidente Duterte. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.